Magandang gabi po mga kaibigan, mga kapunto sa nanonood sa ating video dito sa Punto por Punto. Ngayong gabing ito may tatalakayin po tayo napakahalagang bagay. Isang obispo. Di ko alam kung saang obispo ito. Luzon, Visayas o Mindanao nagpo-promote ng occultismo. Ito ba'y katuruan ng simbahan? Sang-ayon mo ito sa katuruan ng simbahan o salungat sa katuruan ng simbahan? At isa pa, hindi lang yan. Isang pare, pare, lumapit sa albularyo para magpahiling. Naku, nakalimutan na yata ang katuruan ng simbahan katoliko o hindi lang nila nabasa. Na ayon sa CCC 2116, all forms of divination are to be rejected. Pero sa halip na i-reject, tila tinatanggap at pinopromote. Ngayon, ating ibigay sa pagkakataong ito kay Father Darwin ang pagpapaliwanag patungkol sa bagay na yan. Kung ano ang kanyang video reaction. Pero bago muna yan, sa mga bago pa po sa amin channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At huwag nyo rin po kalimutan na i-share sa inyong mga Facebook groups ang aking na ina-upload dito sa ating Punto por Punto YouTube channel. Kaya huwag na po nating patagalin. Ibigay na po natin kay Father Darwin. Hello mga kapatid, magandang tanghali po. Kumusta po? Napag-alaman natin na meron palang mga ilang obispo na lumapit din sa mga albularyo at ilan din na pari na lumapit sa albularyo. So punta tayo sa turo ng simbahan, ha? Punta tayo sa turo ng simbahan, mga kapatid, about sa mga manggagamot. So, mas mabuti punta tayo dun sa mga church fathers, no? Dahil hindi po ito naturo sa seminary formation namin, at yan ang rason na marami talagang ma-appreciate. So, punta tayo dito sa canon law, sa mga church fathers natin. Ito po ay the early church viewed church practices as incompatible with the Christian faith. Canon 79 of Saint Basil the Great deals especially with superstitious and magical practices. Superstitious and magical practices, including those that relate to the traditional healers. Traditional healers ang tinutukoy dito. Hindi po yung may mga anting-anting. Pero nalaman natin na mayroon palang iba. Hindi naman, ilan lang sa 100% may 1%. May obispo na nag-promote nga ng faith healer. Gusto nga siya na bawat parokya may faith healer, fortune tellers or users of amulets or charms. Kita ninyo yung kidokumentaryuhan natin, may mga amulets, may mga charms. It reflects how the early church viewed such practices as incompatible with Christian faith. So ito po, unang-una talaga, mga kapatid, hindi ako convinced nito. Hindi ako convinced nito. Bakit? Nakatulong naman sa mga mahihirap. Nakatulong naman sa mga tao na may kapansanan. Malaking tulong naman.
So, honestly, kahit ako, sa una kong pagbasa nito, nung hindi pa ako exorcist, makipagdebate pa ako. Makipagdiskusyon pa ako in defense to Albularios. At yan ang katotohanan ha, yung hindi pa ako naging active na exorcist. Nung una, grabe naman ang simbahan, oh. Ito yung interpretation ko nung una, grabe naman ang simbahan, oh. Judgmental naman. Nakatulong naman yan sa mahihirap. Marami namang natutulungan niya. Parang itong teaching na ito, para sa akin ha, nung una, hindi ako kumbinsido. Hindi ako kumbinsido nito. Okay? Father, ganong madayon inyong debate ni Eli Soriano. Umatras si Brother Eli, kapatid. So ito yung Canon Law 72 of Saint Basil the Great. Those who use enchantments and incantations, di ba may mga orasyon sila, or engage in magic, or call upon soothsayers shall be subjected to the same penalties as murderers. Hindi pala ito basta-basta. Kino-consider yung penalty nila nung una, St. Basil the Great. Anong taon ito? Tingnan natin yung anong taon si St. Basil. Matagal na po ito ha. Anong taon siya? 329 AD to 379. Matagal na po ito. So mas mabuti na i-review natin yung aral ng simbahan, yung reflection ng mga santo. Ito yung ang sinishare ko po sa inyo ha. Hindi po ito sarili kong interpretasyon. Ito po ay patunay na very consistent ang Santa Iglesia eh. Kahit hindi ako convinced nung una. Okay. Patuloy tayo ha. Saint Basil equates these practices to grave sins. Itong paglapit sa mga magician, mga enchantments. Meron talagang Latin na hindi mo maintindihan. Mismo sila hindi nila naintindihan, or incantations, or engage in magic and call upon soothsayers, yung mga makahula, shall be subjected to the same penalties as murderer. So parang grave sins talaga. He calls for such persons to undergo long periods of penance before being restored to full communion. So sa panahon nila, grabe, long form of penance. Even those who wear amulets and allow others to use them on their behalf are held accountable. Malinaw Saint Basil po ito. The Great. So punta naman tayo ni Clement sa kanyang homilies. There is an explicit treatment of healings done by those outside. Those outside. Saan na yun? Nandito. Done by those outside God's revealed authority. These faith healers or oracular persons identifies that sometimes people claim supernatural cures. Malinaw. Ito po ay matagal na po ito. 3rd century na po ito. Identifies that sometimes people claim supernatural cures or miracles. But these are often from power given by demons. Hindi ako nagsasabi nito Si Saint Clement sa kanyang homily. Given by demons or false spiritual forces, not from God. He warns against being deceived because some cures might occur. But does not make them divine or authentic. Ito po ay mga santo po ito
Hindi po ito kay Father Darwin, si Ephraim by Syrian. Beware of making potions, mga love potions, casting spells, telling fortunes, making storages, talismans, yung mga amulets, no? Or wearing those made by others. Kita ninyo yung mga ginagamit nila. These are not storages, but bonds. So, unholy soul ties pala yan. No? So, mag-ingat po tayo, ha? These are not storages, but bonds. It is unholy ties. He sees such practices not only as mistaken. Hindi lang yan, hindi yan lang mali, kundi, but spiritually dangerous. Malinaw na malinaw yan, ha? So, hindi na po ako nagsasabi, nag-research talaga tayo para sa inyo, ha? Para makikita ninyo na hindi ito basta-basta na doktrina. Si Ephraim of Syria. Saint Ephraim of Syria. 3rd century gapon. So, grabe ito, mga kapatid. Punta naman tayo ni Saint John Chrysostom about mga faith healers, ha? May ilang obispo pala. 2% lang siguro. Lalapit talaga sa mga albularyo at meron ding mga pari na saludong-saludo sa mga albularyo. So, balik tayo sa aral ng mga santo. Okay. Dito naman tayo ni Saint John Chrysostom. So, ito po ay sinishare ko lang sa inyo, ha, para mag-guided tayo lahat. Hindi po ito personal na opinion natin. Kundi katotohanan po. So, basahin natin yung sinasabi ni Saint John Chrysostom. It is not the name of God that sanctifies the act, but the purpose and the faith with which it is used. The demon may indeed cause a one to cease, but he implants a worse disease, pride, delusion, and apostasy. Yung delikado pala yun, no? Mag-ingat tayo. He referred a secretive, magical, and hidden methods of healing as conspiracies. Not just because they were hidden, but because they conspired against the soul's salvation. These methods often draw people away from reliance on God and instead turn them toward fear, manipulation, and superstition. So, ang ganda ng sinasabi niya, no? About healing that comes from demons is a deception. Occult practices seem to result of physical healing. These are deception of demons meant to ensnare the soul. Hindi po ito akin, ha. So, binabasa ko lang. So, ano pang sabi niya? Ito po. Saint John Chrysostom is quite clear. If someone uses Christian language, invokes God, saints, and uses the sign of the cross in magical, kahit gumagamit pa ng mga sacramentals, in magical or divinatory practices, such use does not validate the practice. He condemns conspiracies, secret or illicit acts. Conspiracy pala ito. For healing that rely on magic or occult ways. He warns that the demon, even when permitting some manifest cures, use them to mislead. The cure may help the body, but harm the soul.
So, hindi to basta-basta ha. Galing ito sa mga santo mismo. Okay? So, mag-ingat po tayo mga kapatid ha. Lagi tayong maging vigilante. Be vigilant always para hindi tayo matrap sa mga paraan ng ating kalaban. At dito naman tayo sa aral ng simbahan, ibabalik natin, no? CCC, i-search muna natin. Ang ganda nito. Ito yung pinaka maganda na aral, na summarize dito lahat mga kapatid. Ang ganda nito. Okay. All practices of magic, ito po, or sorcery, by which one attempts to tame occult powers so as to place them at one's service and have supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health. So, hindi, kinanglan maingat tayo mga kapatid. Yung sinabi ng mga santo yung mga church father, dito yun basta-basta. Even if this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. These practices are even more to be condemned when accompanied by intention of harming someone, and when they have recourse to the intervention of demons. Kailan maging intervention sa demons? Hindi naman sila, Father, hindi naman sila tumawag sa pangalan ng demonyo. So, kailan mag-intervention sila ng demon? Ito, wearing charms is also reprehensible. Spiritism, ito na po, musunod. And often implies divination and magical practices. So, yung mga amulets nila, it is an intervention of the evil spirits. Yung amulets, yung kanilang mga anting-anting, yan po ay intervention of demons, mga kapatid. Ano pa? Magical practices, it is an intervention of demon. Divination, alam natin yung divination, di ba? So, divination. Ano yung divination? All forms of divination are to be rejected. Ano itong divination? Recourse to Satan or demons. Recourse pala ito sa mga kaaway natin, yung mga demonyo. Patuloy. Kailan ba sila mag-recourse? Hindi naman sila ng mga pangalan naman ni Kristo, pangalan naman ng propeta. Conjuring. Kailan sila mag-recourse to Satan? Conjuring up the dead. Konsulta sa mga matagal ng patay. Other practices falsely supposed to unveil the future, manghuhula. So ito po, yung recourse to Satan. Dito po yan Hindi po yan akin mga kapatid. It is the teachings of the church. Consulting horoscopes, astrology, palm reading, intervention of omens and lots. The phenomena of clairvoyance and recourse to mediums all conceal a desire for power over time, history, and in the last analysis, other human beings, as well as a wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. At sabi dito sa 21:16 yan, sa 21:17, ang sabi dito, the church for her part warns the faithful against it. Recourse the so-called traditional course that does not justify either the invocation of evil powers or exploitation of another's credulity. So, the so-called traditional cures. Ito na po, faith healer. No? So, salamat po At yan po, at sana po ay nakapagbigay tayo ng inspirasyon sa inyo. Mag-ingat po. Mag-ingat lagi mga kapatid And then, increase our knowledge. From time to time, huwag kayong mag-alala dahil
isi-share ko talaga yung katotohanan kahit maraming magagalit sa atin. Okay lang. Dahil marami namang mabigyan ng enlightenment. Delikado po. Ito po, sa una kong pagkabasa nito, hindi talaga ako convinced. Kahit ako, hindi ako convinced. Pero nung naging exorcist ako, doon na ako na-convinced sa sinabi ng mga church fathers, sa sinabi ng simbahan. Recourse the so-called traditional cures. Ang sabi dito? Malinaw na malinaw, ha? 21:17. Recourse to so-called traditional cures does not justify either the invocation of evil powers or exploitation of another credulity. Kailan ba sila mag-recourse sa invocation of the evil powers? Charms, amulets, yan po. Kita ninyo yung mga albularyo may charms. Meron silang mga spirit guide. Yan po. So mag-ingat po tayo. It is, sabi ng simbahan, ang language ng simbahan, all forms of divination. Hindi niya sinasabi some forms. All forms of divination. No? So lahat. Ano itong divination? Should be rejected. Are to be rejected. Hindi tatanggapin. Rejected ang language ng simbahan. Hindi po ito aking lingwahe. Lingwahe po ito ng ating simbahan. And we know that the church is the pillar and foundation of truth. Amen? Anong simbahan? Kaya makikinig lang ako sa simbahan. Masusundin ko pa itong aral ng simbahan sa any hierarchy na contrary to this. Susundin ko pa ito. Because the church is the pillar and foundation of truth. Dahil may ilan. Kilala ko, mga 4 po. Nalapit. Sa hindi ko kilala yung iba. So, may ilang obispo lalapit sa mga albularyo. Meron ding mga pari na lumapit sa albularyo. So, fraternal reminder po ito. Galing sa wisdom of the church fathers. Kailangan ma-update tayo sa turo ng simbahan para mag-guide natin yung mga ini-entrust natin. No, hindi po basta-basta spiritually dangerous. Yan po ang language ni sino to? Spiritually dangerous pala paglapit sa spiritual dangerous si Saint Ephraim of Syrian. No, beware of making potions, casting spells, telling fortunes, making storages, talisman, daming talisman nila, mga amulets, no? Wearing those made by others. These are not storages but bands. Tinatawag itong unholy bands, unholy soul ties, links and bandages. He sees such practices not only as mistaken but spiritually dangerous. Okay? So yan lang po, ha. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Greetings muna tayo. Salamat po, Father, sa mga turo ng simbahan na tinuturo ninyo sa amin para kami po ay magkaroon ng kaalaman para save po yung mga soul namin. So ang lapitan ninyo, pare po. Dahil sa paglapit nyo, kumpisal, hilogs, magsimba kayo. Yung Eucharist, mga kapatid, si Kristo po yan. Walang duda. 100%. Okay? Wala namang bayad yun. Higit pa yan sa amulets ninyo. Bibing liboon. Maayong udto, Father, sugad, isigog paminaw sa imong debate, daghan kung nakatunan. Praise the Lord. Daghan ta nakatunan sa simbahan, mga kapatid. Dahil yung dinishare ko sa inyo, hindi po yan sa akin. Sa simbahan po yan. We have only one teacher, and it is the church. Okay? Si Ana Maria Gitgano, oy, salamat pala sa mga nagdasal ni Papa, ha. Patuloy pa yung pagdasal ninyo dahil ongoing pa yung recovery niya. Pero compared kahapon, nag-improve yung medical condition ni Papa. Salamat sa inyong dasal, ha. Sa mga tutulong sa ating sports and evangelization this coming Saturday na, 25, next Saturday pa ba? Next Saturday pa man siguro, 25.
25. Anong 25? Next pa. Hindi pa this coming Saturday, next. Dahil bumili tayo ng mga baktin, hindi pa tumubo yung mga baktin natin. Baktin pa rin. So, bibili tayo ng 2 baboy, mga 100 kilos, more or less 40,000 siguro. Mahal ng baboy ngayon dito sa Bohol. It's more fun in the Philippines. Salamat na lang tano. Gasto ta para sa evangelization. Okay? Pasalamat ta sa mga star senders nato, si Cathy Dilu Santos Barrera. Uy, bago ito. Uy, salamat po. Nagbigay siya sa atin ng 550 stars. Uy, salamat po. Bagong star senders natin. Ang Diyos na po magsukli sa kabutihan ninyo. Si Ami, lagi ito, walang absent ng 50 stars. Si Christine Soronio. Uy, bago ito. Salamat po. Nagpadala sa atin ng 50 stars. Bago din ito. Si Tina Makulangan Di Silva. Blessed Wednesday po, Father, watching from Rome. 50 stars. So, salamat po. Si Christine P. Soronio. Bago din ito. Dala sa atin ng 50 stars. Si atin nakuha na Elga. 100 stars na ang total pinadala niya. Si Christina Gabriel, musta po, Father, watching from California. Uy, kumusta taga California? Uy, salamat kapatid. Nagpadala siya sa atin ng 500 stars. Salamat kapatid. Salamat po. Si Lily Bill Canieda Chavez. Nagpadala sa atin ng 100 stars. Salamat po kapatid. Si Elvira Balungkit Onji. 100 stars. So, greetings muna tayo. No? Sad to say, no? May ilan palang obispo lalapit at nag-promote pa ng mga albularyo. So, yan po, sinasagot lang natin. And then, ito po ay ma-reminded tayo sa aral ng simbahan. Hindi po tayo naghanap ng away, no? Kundi, sinasabi lang natin yung aral ng ating Santa Iglesia. Because only the church is the pillar, the foundation of truth. Higit pa yan sa akin. So, obedience to her. No, yun ang because the bishop, the priest are servants of the truth. And the church is the pillar, the foundation of the truth. The church is the pillar and foundation of truth. So, God bless po. Maraming salamat at 5T Maria Tatak FD with a humble heart.